Ang dami ng kaganapan mga kababayan. Kaya lang hindi ako maka-vlogging for the past 2 days. Kasi mamamasko muna tayo. Inggitin natin yung mga DDS. Mamamasko kami ni Mrs. po kay PBBM. Totoo ba niya, Mr. Maravillas? Totoo po, mamamasko kami ni Mrs. kay PBBM. Kaya wala tayo. Hindi tayo makapag-upload. Sa totoo lang, every year na-invite kasi kami sa Palasyo Malacanang. Pero hindi yun ang ating pag-uusapan ngayon kasi sabi ko sa inyo, napakarami ng mga kaganapan. Si Sara Duterte, yung third impeachment complaint po, final na sa kanya, in-endorse po ng isang congressman. Yan po mga kababayan, third impeachment complaint filed against Sara Duterte over 612 million confidential fund issue. Sabi dito sa balita, it was filed by a coalition of 12 groups, including priests from the Diocese of Novaliches, the Order of Carmelites, at sa Congregation of the Mission, as well as mga abogado po from the Union of People's Lawyers of Mindanao. And sabi dito sa balita, sinabmit na ito to the Office of the Secretary General ng Congress, si Reginaldo Velasco. Sabi ng kanilang lead counsel na si Attorney Amando Verhiligutan, ang impeachment case laban kay Sara Duterte include culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, plunder, malversation, technical malversation, and betrayal of public trust. Patong-patong po na kasong impeachment ang inabot ni Sara Duterte habang sinigong mga kababayan, pinag-aaralan na ng Department of Justice yung crimes against humanity. And mamaya, ibigay ko sa inyo mga kababayan yung mga detalye sa ka-reaction po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Going back dito kay Sara Duterte, yung impeachment case sa kanya, in-endorse po ni Congressman Bordado, taga rito sa amin, taga Naga po siya. Ayan po mga kababayan, si Congressman Gabriel Bordado. At isa pa sa nag-endorse ng third impeachment po, si House Deputy Minority Leader and Ambis Party List Representative Lex Colada. So sabi dito sa report mga kababayan ng Impact Leadership, Bordado highlights the importance of rule of law in endorsing the third impeachment complaint laban po kay Sara Duterte. Kasi makita naman po ninyo kung ano yung pag-ugali ni Sara Duterte. Kaya nga hindi ko na siya tinatawag na vice presidente. Kasi isa siyang kahihiyan mga kababayan. Isa siyang kahihiyan sa ating gobyerno. Lalo sa Office of the Vice President po. Winalang niya yung opisina. Imagine sa mga pinagagawa niya. Pinagbantaan pa niya mga kababayan na papatayin yung ating Pangulong Bongbong, First Lady Lisa Marcos, at saka si Speaker Martin Romualdez. Pero itong impeachment mga kababayan, nagugat ito sa maling paggamit po, pagwaldas ng kanyang confidential funds. So sabi dyan, Bordado emphasized the need to uphold the rule of law and protect the integrity of democratic institutions as he endorsed the third impeachment complaint laban po kay Sara Duterte. So sabi niya sa kanyang statement, this decision niya is not made lightly but with a deep sense of responsibility to ensure accountability in the highest levels of government. Ayaw matanong po mga kababayan, ang feeling ni Sara Duterte, she is above the law. Kung umasta po doon sa hearing ng Kongreso, ang feeling niya, mga empleyado niya yung mga congressmen, napaka-arrogante po. So sabi dyan po, the congressman cited several controversial actions and statements by Duterte as grounds for impeachment, including threats made against President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, and House Speaker Martin Romualdez. So hindi lang pala mga kababayan, yung misuse ng confidential funds ang naging base po ng impeachment kasama sa article of impeachment na final sa third impeachment complaint. Pati mga kababayan yung pagbabanta
na ipapapatay niya at nangontrata na siya, and it's not a joke niya. No joke, no joke, sabi po ni Sara Duterte. He argued that such conduct niya undermines public trust, threatens democratic stability, and sets a dangerous precedent for public officials. Tama po. First time in our history ng isang elected vice president with the biggest votes, mga kababayan, na ibinigay ng ating mga mamamayang Pilipino. Although sabi ko nga po, kaya naging 32 million yung boto niya kasi 31 million po mga Marcos loyalists. Kaya nga po sila hindi makapag-hold ng edge sa people power, makapagsagawa. Wala na yung 31 million po. Kukunti lang ang natira sa kanya. Hindi maglampas 500 po ang nagpi-people power. Nahiya na yung mga bumoto sa kanya. Nagsisi, mga kababayan, sising alipin ang nararamdaman ng ating mga mamamayang Pilipino, including mi mga kababayan, sa pagboto kay Sara Duterte. Mga Marcos supporters po, bumoto sa kanya kasi in-endorse siya ka-unit team ng ating Pangulong Bongbong. Pero kung siya lang po, hindi man siya iboboto ng mga Marcos supporters. Kaya sabi natin paulit-ulit sa inyo, pag kayong naniniwala sa propaganda nila, lahat lang yan nababasa ninyo sa social media, karamihan po mga makina. Trolls, mga kababayan. So sabi dyan, Bordado also criticized Duterte's refusal to attend legislative inquiries into allegations of fund misuse, as well as her abrupt resignation as Education Secretary. So sabi po ni Bordado, her inflammatory statements niya and apparent disregard for transparency and due process constitute grounds for impeachment. Sabi po ni Congressman Gabriel Bordado Jr., House Assistant Majority Leader, Minority Leader pala. Isang LP member po siya. Supporter po ni dating Vice President Leni Robredo. So yung mga impeachment po, lahat ng impeachment complaint, wala pong nag-file sa kanya from the majority congressman. Kaya yung mga propaganda, mga kababayan nila, lang nag-endorse na from the majority congressman. Pero tingnan natin sa mga susunod na araw. Baka pumirma na po yung majority ng mga congressmen para finally ma-impeach si Sara Duterte at ma-send sa Senado for impeachment trial. Ngayon, sabi ko sa inyo, kung yung mga senador kumampi, alam na natin yung kakampi sa kanya, mga kaalyado niya, lahat ng mga kakampi sa kanya po, tatanggalin natin sa Senado through democratic process. Sa ating pag-exercise ng ating right to suffrage, hindi na natin sila po iboboto. Lahat, as in lahat. Lahat ng kakampi sa mga Duterte, hindi na natin iboboto po. So, wag tayong pasisindak dito sa mga senador na to. Kasi yung ultimate power po resides from the people. We are the government of the people, for the people, by the people po. Tatablahin natin sila lahat, mga kababayan, para tapos na. O ngayon, dito sa Crimes Against Humanity, itong kasong ito, nire-review, mga kababayan, ng Department of Justice kasi inirekomenda siya po ng Quadcom sa pangunguna po ni Congressman Ace Barbers. Ngayon, kahapon po, kinuna ng statement yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng mainstream media. Ito po yung kanyang sabi. Sabi ng ating Presidente, the DOJ will look at it and see if it is time to file cases. What cases to file, how to produce the evidence that we will need to actually build the case up. Titingnan po niya yan. Marami pang kailangan pang i-assess ng mabuti kung ano yung maaring maging kaso, kung tama ba yung direksyon ng rekomendasyon ng committee from the House. So mababasa natin, mga kababayan, sa statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya pipigilin. Bibigyan niya ng laya ang Department of Justice kasi ito po mandato din ng ating Department of Justice. Kasi unang-una, mga kababayan, talagang sumobra na. Umabot na, mga kababayan, sa sukdulan ang kasamaan ng mga Duterte po. Tina-challenge pa. Di ba doon sa hearing ng Quadcom? Hindi ko nga niya alam kung bakit wala pa niya sa inyo. Kung may ebidensya niya kayo, file a case. Yun ang kanyang challenge. So ito na po. Sinasabi natin, be careful of what you say. Baka kung ano yung sinasabi mo,
yun ang mangyari sa'yo. Yun ang wish mo eh. O di sige. So ang ipa-file mga kababayan, crimes against humanity against former President Rodrigo Duterte in relation sa AGK during the anti-drug campaign ng kanyang administrasyon. So sabi diyan, the Quad Committee's 43-page progress report also implicated Senators Bongo and Bato de la Rosa, former Philippine National Police Chief Oscar Abayalde, and Dibol Sinias, as well as other officials including Colonel Royina Garma and Edelberto Leonardo sa alleged crimes against humanity. Ngayon, nag-react na rin po si Senator Bongo. Sabi ni Bongo, hindi naman anya ako mukhang kriminal. Hindi man po yan nakikita sa mukha. Maraming mukhang hindi kriminal. Pero kriminal, di ba? Ngayon, pasalamat na lang kayo, Senator Bongo. Kasi kayo po binibigyan ng due process. Pa-filean kayo ng kaso. Pero yung mga na-EJK po, wala na yan. Nakalibing na sila lahat. So, binigyan kayo ng fair play ng Quadcom at ng DOJ. Once na ina-file na sa inyo yung kaso na crimes against humanity. Kaya sa husgado na lang po kayo magpaliwanag. Yan ang sabi niya rito. Since yan ang rekomendasyon ng Quadcom, then we leave it up to the Philippine courts to decide if ever cases are filed. Ang nakapagtataka lang sa Quadcom, sila mismo ang nagsabi na huwag idamay ang walang kinalaman. Pero ngayon, parang lahat ng nabanggit sa mga hearing nila, kahit hearsay o walang katibayan, idinamay naman nila. Hindi naman ako mukhang kriminal. Sabi nga nila, mabait naman daw ako. Kaya taong bayan na lang talaga ang humusga. Hindi man po pwede na taong bayan yung humusga. Kung eleksyon ito, oo. Sa 2025, kami yung huhusga sa inyo. And kami, alam na namin yung judgment sa inyo. Hindi namin kayo iboboto. Lahat ng kampi, lahat na kaalyado ni Digong, kaalyado ni Inday, ni Sara, hindi namin po iboboto. Ngayon, pagdating dito sa mga kaso, criminal, crimes against humanity, yung husgado po, hindi taong bayan ang magja-judge niyan. Ang judgment ng husgado, nakabase doon sa ebidensya. O ngayon, kung hindi kayo guilty, di mapapawalang sala kayo. Ganun lang yon. Pero it's not you to determine or us, yung publiko, to say na hindi kayo guilty kasi hindi kayo mukhang kriminal. Tama po? So ito yung sabi ng DOJ. They will start studying filing raps versus Rodrigo Duterte and allies. Yan po yung sabi ni Justice Undersecretary Jesse Andres. So mapalad kayo sa kampo ng Duterte kasi yung Marcos administration walang policing EJK. Ang policy nila, rule of law. Ganon. Yung rule of law na sinalaula ninyo during your administration. Pakinggan natin mga kababayan yung interview ng mainstream media kay Yusek Andres. Earlier na binuo na task force on extrajudicial killing, nakapagsimula na po sa magkalap ng ebidensya. At i-consolidate po natin yan kasama ng bagong committee report ng Quadcom. So, pag pinagsama-sama po natin yan, makakaroon tayo ng evaluation at we will have a follow-up investigation and additional subpoenas to the issue, to witnesses, so that we will complete the necessary evidence to determine whether this crime of IHL, International Humanitarian Law, or crimes against humanity was really committed. So, ipapasabina po ba si dating Pangulo? We will look into that possibility. But as of now, there are already admissions on record made by the former president, and that is evidence that is admissible because these are all under oath and in a public proceeding. So, immune pa ba siya? First, para lang po maintindihan na po ng publiko kasi dati po siyang Pangulo. Well, definitely, the past presidents, and I'm referring to anybody, all past presidents are no longer immune from suit. Only the sitting president is immune from any legal suit during his term. Only the sitting president. Alam naman natin yan. Yung immune po sa kaso.
Pero yung past president, pwede nang kasuhan. Anyway, yun ang wish niya. Kasuhan na niya ninyo pag kung talagang may ebidensya kayo. Yun na niya yung pinagtataka ko. Bakit hindi kayo magkaso sa akin? Yun yung hamon niya sa Quadcom. Ito na ngayon, nirecommend na ng Quadcom, mga kababayan, nakasuhan siya ng crimes against humanity at yung mga kasama niya, si Bongo, si Senator Bato, and other officials. Ngayon, si Pulong Duterte nag-react na rin. Ito po sabi niya dito, I welcome any investigation anya to be conducted by an impartial and credible body, and I have nothing to hide. I remain committed to clearing our name and confident that the truth will expose the baseless nature of these accusations. The nation deserves nothing less than the truth and a sincere commitment to the fight against illegal drugs. Let us not be distracted by politically motivated accusations or unreliable testimonies. Let the facts speak and let justice prevail, sabi po niya. Ito yung reaction niya sa pagkakasabit ng ganyang pangalan sa sa war on drugs na lumalabas. Sila pala po yung mga sangkot. Yan, lumabas po sa Quadcom. Kasama doon mga kababayan si Mans Carpio, asawa ni Sara Duterte. Sabi niya rito, he criticized the reliance on testimonies from convicted felon Jimmy Guban, questioning their credibility in alleging they were given in exchange for benefits under the Witness Protection Program. Pulong Duterte also decried what he described as selective justice and urged Congress to investigate individuals on the Philippine Drug Enforcement Agency's drug watch list, including lawmakers whose family members have been implicated in drug-related activities. Para daw maklear yung kanyang pangalan, nag-file na siya ng several perjury charges laban kay convicted felon Jimmy Guban. This is just the first step niya in ensuring accountability for those who spread falsehoods in attempt to tarnish reputation with fabricated stories. Libre naman siya na mga kababayan na mag-file din ng kaso. So, yung kanyang tatay, si Bongo, si Bato, crimes against humanity. Dito mga kababayan kay Pulong, malamang yung drug trafficking ang ikakaso sa kanya. Dahil po sa pagkasangkot niya doon sa investigasyon ng Congress, ng Quadcom, sa smuggling ng bilyon-bilyon ng halaga ng shabu. Ganon katindi, mga kababayan. So, ubos yung pamilya po. Si Sara Duterte, impeachment. At yung kaso, mga kababayan, na paglabag sa anti-terror law. And finally, baka siya matanggal bilang vice presidente pag nagtagumpay yung impeachment at hindi na siya makatakbo. Si Digong, crimes against humanity. Si Bato at Bongo. Ito naman, drug trafficking kay Pulong. Pati sa asawa ni Sara na si Atty. Mans Carpio. Ito lahat lumabas, mga kababayan, sa investigasyon ng Quadcom. Mabuhay kayo dyan sa Quadcom. So yun man lang, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.